Ika-4 na kabanata. Where do you think you're bringing me, ha? I asked. Malayo-layo na rin ang nilakad namin pero hawak niya pa rin ang kamay ko. Lahat ng mga madadaanan namin ay napapatingin sa magkahawak naming kamay pero tung isa walang pakialam. I'll go with you to the library. Sagot niyang hindi nakatingin sa akin. Mas nauna din ito sa paglalakad kayo hindi ko nakikita ang reaksyon ng mukha niya. You're dragging me? Ungot ko kaya binigalan nito ang hakbang niya para magpantay kami. Let go of my hand, they're looking at us. Let them be, much better like this so that they won't bother you again. He answered like it is normal for him to hold my hand. Napaawang ang labi ko sa kanya. Unbelievable. Baka lalo pang madagdagan ang may galit sa akin after nito. Madami din kasing mga estudyante ang nakatambay sa hallway na halos lahat kilala siya. Yung iba binabati pa siya, friendly niya din namang binabati pabalik. Mukha siyang kakandidatong kapitan, halos lahat ng nadadaanan namin kulang na lang ay kamayan niya. Come here, langga, he said smiling sabay hila sa akin palapit sa kanya. Kinunutin ko siya ng noo pero mukhang hindi naman ito apektado, patuloy lang ito sa paglalakad at may pakaway-kaway, patango-tango pa sa mga nadadaanan namin. Who gave him the right to call me langga? As far as I can remember only my nanay and my tatay is calling me such name. Langga. Stop calling me langga, we're not close. I scoffed but I heard him chortle a small laugh. Nagsisimula na naman itong mangasar sa akin. We are, tinaas niya ang magkahawak naming kamay sa kapilyong ngumiti sa akin. I rolled my eyes him. Why is he smiling like an idiot, and why and I feel delighted to see him smile. Ugh, this is not good. You want to be closer. He teased and pulled me towards him. Ganito ba ka-close, langga? He whispered and flashed his playful smile. You wish, sagot ko sabay tulak sa mukha niya. Akala ko magagalit ito pero mabilis niyang hinawakan, ang kamay ko sa kadinala sa kanyang labi, mas nagulat pa ako nang mabilis niya itong pinatakan ng halik. Ano ba? Sikmat ko sa kanya para itago ang kakaibang kaba na aking nararamdaman. Stop making fun of me. It's not funny you now. I'm not making fun of you, langga. I like calling you that endearment, because it sounded so sweet, right? Malamang, yun ang panlamang na tawag sa akin ng mga magulang ko eh. But how come this brute knew? Nilang na lang akong umirap sa kanya. There's no point arguing with this guy. Mukhang sobrang energetic niya ngayon, wala din ako sa mood makipag-away. I will let it pass today, pasalamat ko na rin sa pagtanggol niya sa akin kay Miss hindi pantay ang foundation kanina. Hinayaan ko na lang din ang kamay ko sa kanya at mukhang wala din, naman siyang balak na bitawan ito. Feel niya pa nga ang paghawak sa kamay ko dahil pangiti-ngiti pa ito. But the question is bakit hindi ako naiilang habang hawak niya ang kamay ko? I don't know if he feels it too, but I feel warm while holding his hand. Parang sanay na yung kamay kong hawakan niya kahit ito pa naman ang unang beses. Paglingon ko ulit sa kanya nakita kong malawak na ang ngiti nito, kaya hindi ko na napigil ang sariling magtanong. Why are you smiling? Ano na namang kalokohan ang pumasok sa utak mo? I asked, nakataas ang kilay. I felt like we're on getting to know stage. It feels so comfortable holding your hand and kinikilig ako, sagot niya pero alam kong inaasar niya lang ako. Naiihi ka lang kaya ganyan. Pitawan mo nga ako, sabi ko sabay iwas ng tingin, dahil feeling ko namumula yung mukha ko. I tried to take my hand from him but he's holding it tightly. Narinig ko ang malakas niyang tawa pero hindi ko na ito pinansin. Sinilip niya pa ang mukha ko pero inirapan ko lang siya. This brute is really enjoying kapag nakikita niyang naiinis ako sa kanya. My baby langga is blushing, mahinang komento niya pero dinig ko naman. Hindi ko na siya pinatulan dahil lalong niya lang akong linisin. I walked with him silently hanggang sa makarating kami sa library. Anong gagawin mo dito? Tanong ko nang makita ko siyang sumabay din sa akin papasok, akin na kamay ko kanina ka pa nakahawak. Ayaw niya pa sanang bitawan pero pinanlakihan ko siya ng mata. Ang librarian, yung mga kasamahan kong sakin ay nakatingin na din sa amin. Maybe they are wondering why I am with him. Wala akong pasok ngayon, langga, dito ako tatambay.
Hindi ito tambayan. Kung gusto mong pumasok dito, mag-aral ka para may silbi naman. Magpapalamig ka lang ata eh. Matagal na akong naka-assign sa library but this is the first time I see him coming here. Ano na naman kaya ang trip ng lalaking to? Pero hindi ko rin naman siya pwedeng paalisan, kung gusto niyang tumambay dito dahil lang sa ayaw ko siyang makita. Pero wait, ayaw ko ba? Napansin kong inilibyet niya ang tingin sa loob, mukhang may hinahanap. Oh, Villar is here, langga, aniya sabay turo doon sa lalaking nakaupo sa pinakasulok. Siya yung lalaking kulay asul ang mga mata na laging nakatambay saka natutulog dito sa library. I will stay there with him and wait till you finish your duty, okay? I will also review, may quiz kami mamaya. I don't know what to say, hindi ko rin naman siya tinatanong. Hatid kita sa first subject mo. Hihintayin din kita mamaya para sabay na tayong kumain ng tanghalian. May class ako ng from 1:04 p.m. then. After that wala na, hintayin kita ulit para may hatid kita sa apartment mo. Ha? I'm confused. He knew my schedule and he planned it already. How come? See you later, langga. Pahabol nitong sabi pero mabilis ko siyang sinenyasan na tumahimik dahil napalingon yung ibang nag-aaral. Aral muna ako para sa future natin, sa kapilyo pang komandat sa akin. That left me dumbfounded. Hindi na ako nakasagot dahil iniwan niya na ako. Wala na akong nagawa kundi ang sundan siya ng tingin. Pumunta ito sa kaibigan niya na mukhang natutulog na naman. Hindi niya rin naman dinisturbo saka hinayaan lang na matulog. Nakita ko siyang umupo sa tapat nito saka nagsimula na ring buksan ang librong dala niya. Mabilis lang din lumipas ang oras. Natapos ko ang trabaho nang hindi niya ako ginugulo. Minsan napapadaan ako sa pwesto nila pero hindi niya ako napapansin. He is so busy studying and highlighting his book. I don't know what is his course, but based on the books I saw it's about architecture. Yung kasama niya ay gising na din, mukhang nag-aaral na din. Both of them look so serious while studying. Ganito pala ang mukha niya kapag naging seryoso. He looks more handsome when he's like that. Wait, bakit ko siya pinupuri? Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya. I'm done with my duty and I don't know kung hihintayin ko ba siya o hindi. I still have 30 minutes break, before my next subject. Ang sabi niya ihahatid niya ako pero mukhang busy siya. So umasa ka talagang ihahatid ka niya, paggalit ko sa aking sarili, sige na nga magpapalim lang ako. I was about to approach him para magpaalam pero may naunang lumapit sa table nila. I know her, she's that famous girl from engineering department. Nakalaban ko na siya before nung nag-quiz bee kami, ako ang representative ng department namin. She's smart, in fact siya yung second ko that time. Lamamang lang ako ng 2 question sa kanya sa difficult round kaya hindi siya nakahabol sa score ko. Kyle, are you free this afternoon? She asked in a sweet voice. She's smiling sweetly him. I looked the guy, waiting for his answer. He smiled and nodded the girl before he opened his mouth. Yes, why? He said and moved a little to give the girl a space beside him. Oh, I thought sasamahan niya ako. Hindi ko na pinakinggan kung ano pa ang sagot ng babae dahil mabilis na akong tumalikod. It's fine Mara. Hindi kanya obligasyon, mapakla kung sabi. Hindi ako makapaniwala na umasa talaga akong maglalaan siya ng oras sa akin. Oo nga naman, ngayon nga lang kami muling nag-usap tapos umasa pa agad ako. Mabilis akong lumabas ng library sa sobrang pagmamadali ko nakalimutan kong bitbitin ang payong na dala ko kanina. I know it will rain today saka nagsisimula na nga. Tumangala ako nang maramdaman ko ang unti-unting pagpatak ng ulan sa akin. I don't know why pero bigla akong nakadama ng lungkot. Nakisabay pa talaga ang ulan sa kung anumang nararamdaman ko ngayon. Gusto ko sanang balikan ang payong ko pero naisip kong wag na lang. Baka isipin niya pang bumalik ako para sa kanya. Hindi pa naman siguro ako mababasa nito. I started walking under the rain, nakayuko lang ako habang naglalakad. Wala din naman akong gamit na mababasa dahil ang mga gamit ko ay nilagay ko na sa bag. Nakatingin ako sa mga patak ng ulan na bumabasa sa sementong aking dinadaanan. Nasa kabilang side pa ang department namin, ilang department pa ang aking dadaanan bago ako makarating doon.
Kung hindi ako sisilong tiyak na mababasa ako bago pa ako makarating doon. Siguro kung wala akong pasok mag-e-enjoy ako sa ulan. I miss playing in the rain, ang saya-saya ko kapag umuulan noon kasi naliligo ako. I was about to run pero biglang may tumabi sa akin. Paglingon ko, ang nakangiting mukha ni Kuya Janitor ang bumungad sa akin na may hawak na payong. Bakit ka nagpapabasa? Magkakit ka niya, sabi niya. Tipid siyang ngumiti sa kawalang paabong shiner ang payong niya. Thank you, tipid kong sabi sa kanya. Hindi ko na tinanggihan ang alok niya, dahil malaki din naman yung payong niya at kasya kami. Mababasa po kayo kuya, lapit ka po sa akin, sabi ko dahil mas malaking parte ng payong ang sa side ko. It's fine, pauwi na din naman ako. Pagtingin ko sa kanya doon ko pa napansin na nakapang basketball short white shirt lang pala ito. Katatapos lang naming mag-practice, he said, siguro nabasa niya ang nasa utak ko. Dito na lang kuya, wag muna akong ihatid, nahihiyang sabi ko. Kapag kasi hinatid niya pa ako mapapalayo lang siya sa gate. Pero hindi ito sumunod, ngumiti lang siya sa akin. Mukhang mabait si kuya kaya napangiti din ako sa kanya. I let him walk me to my department. Mara right. Maya-maya tanong niya sa akin. So he still remember my name. Tumango lang ako sa kangumiti sa kanya. I'm Gadan, pakilala niya. Tapos hindi na nasundan. Tahimik lang kaming dalawa habang naglalakad. May mga estudyanteng napapalingon sa amin pero si Gadan diretso lang ang tingin sa daan. He looks strict and intimidating but I'm not intimidated all. Magaan yung pakiramdam ko sa kanya. Unang kita ko palang nung binigyan ko siya ng suman feeling ko mabait siya. Thank you, pasalamat ko sa kanya nang makarating na ako sa department namin. Pinigay ko ang panyo ko para ipamunas niya sa braso niyang nabasa, tinagap niya rin naman ito, sabing ibabalik niya kapag nalaban niya na. Hindi na rin naman nagtagal si Gaden Sachs nagpaalam din ito, dahil may pupuntahan pa daw siyang trabaho. Nakalimutan kong itanong sa kanya kung ano ba talaga ang trabaho niya. Pero may next time pa naman, sa susunod na lang ulit. Sinadya kong abalahin ang aking sarili sa sumunod na mga oras para makalimutan ko ang sinabi niyang hihintayin niya ako. Pero ganun pa man hindi ko rin maitago na umaasa akong bigla siyang darating para magpakita sa akin. Funny right? Aayaw-ayaw pa ako kunwari but deep inside umaasa ako. In fact ilang beses akong napalingon sa labas pero natapos na lang ang klase walang William na dumating saka nagpakita. He forgot about what he said dahil kay Miss Engineering. Sa bagay sino ba naman ako kumpara kay Miss Engineering na maganda, mukhang mayaman pa. Enough marasaway ko sa aking sarili. Hindi ko kailangan kumpara ang sarili ko sa iba. Pagkatapos ng unang klase ko mabilis akong lumipat sa kabilang room, para sa next subject hanggang sa natapos ulit. Nag-quiz pa kami saka kahit na medyo nag-ulo yung utak ko pero buti na lang perfect pa din naman ako. That would be my last subject in the morning, mamayang 1 PM ulit ang next class ko. It's lunch time, hindi nawala sa isip ko ang sinabi niyang sabay kaming kakain. Though I didn't give him the confirmation I was hoping that he will come. Siya naman yung nagplano noon kanina diba? Ang sabi ko hindi ko siya hahanapin pero pagkatapos ng klase nakita ko na lang ang sarili kong naglalakad papuntang cafeteria. Sa lugar kung saan palagi kong nakikita yung mga kaibigan niya. Hoping that, he will be there. Pagdating ko doon umupo ako sa pinakasulok pero sakto lang na matano ko ang pwesto ng mga kaibigan niya. Maaga pa naman, pero may mga study auntie na ring nanananghalyan. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Nakita ko ang mga kaibigan niya. Nangunguna na doon yung nakamanban na maingay, kasama yung lalaking may ahit sa kilay, yung kasama niya sa library kanina saka yung kulay hazel brown ang mga mata pero wala siya. Ha! Bakit ko ba siya hinahanap? Hindi niya nga naalala na sinabi niyang sabay kaming managhalian, bulong ko sa aking sarili. Tiningnan ko ang orasan, may 10 minuto pa bago mag-alas 12. Nagugutom na ako pero maghihintay ako saglit, baka darating siya. Nakahiya naman kung kumain na ako saka hindi man lang siya hinintay. Nilabas ko na lang muna ang tubig ko para makainom habang naghihintay ng oras. Nilabas ko na rin ang libro ko para sa next subject ko para magbasa, habang naghihintay sa kanya. Hindi ko nga alam bakit ba ako naghihintay sa lalaking yun. Hindi ko na malaya na 30 minuto na pala ang lumipas pero wala pa rin ni anino niya.
Nawala na din ang gutom ko dahil naubos ko na ang laman ng water bottle ko. Ilang candy na rin ang aking naubos saka nawalan na rin ako ng gana. I look at my watch again, baka na late lang. Mahina kong sabi saka nagpatuloy ng pag-aaralan, ilang minuto muli ang dumaan, malapit ko na ring matapos basahin ang mga leksyon namin itong nakaraan. Muli akong tumingin sa oras, 10 minutes na lang bago mag-alauna. Kung kakain pa ako tiyak may late ako para sa next subject namin, dahil medyo may kalayuan itong cafeteria sa department namin. Ngayong malapit nang matapos ang break ko saka pa kumalam ang aking sikmura. Kapag nga naman minalas ka. Ito ang unang beses na hindi ako nakakain sa wastong oras dahil lang sa kahibangan ko. Bakit ba kasi ako nagpauto sa lalaking yun? I'm just wasting my time, mahina kong usual. Inisa-isa kong sinupin ang mga gamit kong nagkalat sa ibabaw ng lamesa. Nang lingunin ko ang mga kaibigan niya sakto namang nakatingin, ang mga ito sa akin lalo na yung lalaking kulay abo ang mga mata na kasama niya sa library kanina. Kinalabot pa siya nung lalaking may ahit sa kilay, mukhang may tinanong sa kanya. Nakita ko siyang nagkibit balikat sabay tingin sa entrance ng cafeteria bago niya binalik ang tingin sa akin. They all gave me friendly smile kaya tipid din akong ngumiti sa kanila. His friend in Amon Bon even waved his hand me, like we were close kaya nilang akong ngumiti sa kanya. Kahit nagugutom na ako kailangan ko nang tumayo saka umalis dahil may klase pa ako. Mamaya na lang ako kakain pagkatapos ng klase. Kaya ko pa naman siguro kahit na nagugutom tumutunog na ang tiyan ako. Naisipan ko na lang na bumili ng sandwich sacks tubig bago lumabas. Sandwich na lang muna kahit hindi ako sanay, mamaya na lang ako kakain ng rice sa apartment ko. Napalunok pa ako nang mabaling ang tingin ko sa mga nakadisplay na mga ulam. Andan pa naman ang paborito kong sinabawang munggo na may halong karne ng baboy. Kung sana hindi ako nagpauto doon sa lalaking yun, busog ako ngayon. Pero sino ba ang sisisihin ko? Walang iba kundi ang aking sarili. Bago pa ako maglaway sa gutom tumalikod na ako. Sarili ko lang ang aking pinahihirapan. I am holding the sandwich and the bottled water on my way out. Nagmamadali na ako para hindi ako malate pero bigla akong natigilan dahil sakto paglabas ko ng cafeteria ay siya namang pagpasok niya kasabay si Miss Engineering. They are happily laughing each other that they didn't even notice that I'm coming. Miss Engineering almost bumped me. Nagkatinginan kami dahil mabilis niyang nahila si Miss Engineering palapit sa kanya. Nakita ko pang nagulat siya na ako ang tingin niya sa sandwich saka bottled water na dala ko. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya saka mabilis na naglakad palayo sa kanila na parang hindi ko siya kilala. Kaya pala, sarkastiko akong natawa sa aking Cheryl. I can't believe I waited for nothing. Well, there's always a first time, Mara. Learn from it, mapaklo kong sabi saka diretsyo nang naglakad papunta sa department ko. Langga, wait, I heard him calling pero hindi ako lumingon. Mas double pa ang bilis ng mga hakbang ko para lang makalayo ako sa kanya. Kulang na lang ay takbuhin ko ang distansya mula cafeteria hanggang sa department namin. Rania, please, muling tawag niya sa akin. Hindi pa rin ako lumingon hanggang sa tumakbo na talaga ako para tuluyang makalayo sa kanya. Mabuti na lang at hindi niya ako nasundan. Hingal ako nang makarating sa loob ng classroom namin. As usual andin naman ang mapanurong tingin ng mga kaklase ko, but this time walang naglakas loob na magtanong sa akin. Tahimik ako buong oras ng klase dahil pakiramdam ko sumakit ang aking ulo. Siguro dahil sa gutom o di kaya dahil naulanan ako kanina. Nawala na din ako ng gana na kainin, ang sandwich na binili ko kanina kaya nung hiningi ito ng kaklase ko binigay ko na lang din. Buong maghapon tubig lang ang laman ng aking tiyan kaya tahimik lang ako hanggang sa matapos ang pangalawang subject. Sa last subject naramdaman ko ulit na kumikulam na ang aking sikmura. Nasusuka na ako sa sobrang gutom sa tuwing dumidighay ako nararamdaman ko na ang mapait na lasa ng aking laway. Yan ang napala mo Mara, dahil nagpauto ko. Paggalit ko sa aking sarili. After this subject wala na akong klase kaya diretsyo na ako ngayon sa boarding house. Nang ako na lang mag-isa ang naiwan kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si nanay sa katatay. Bigla ko silang namiss lalo na nung mabasa ko ang mensahe ni nanay para sa akin kaninang tanghali na nagre-remind na wag akong magpapalipas sa pagkain.
Maralangga, bakit ka napatawag? Malambing na bati ni nanay sa akin, bigla parang may sumundot sa mata ko saka bigla na lang akong naluluha. Nay, miss ko na po kayo ni tatay, kamusta po kayo dyan? Sagot ko sabay hugot ng buntong hininga saka pighil ang sariling wag maiyak. May problema ba ang baby langga ni nanay and tatay? Bakit mukhang malungkot ang boses ng baby langga na yan? I cleared my throat first before started talking. Ayokong maramdaman ni nanay na malungkot ko ako, dahil tiyak malulungkot din ito pati si tatay. Ayos lang po ako, nanay. Wala po akong problema, pilit kong pinasigla ang boses pero mukhang nararamdaman ni nanay kung anong nararamdaman ko. Narinig ko ang malakas niya buntong hininga sa kabilang linya, na nahimik ito saglit bago pa muling nagsalita. Langga, inaalagaan mo ba ang sarili mo dyan? Baka nagpapagutom ko may pera ka pa ba? Sa Sabado magpapadala kami ni tatay ng pandagdag sa allowance mo, may extra din dagdag si tatay na budget para sa snacks ng baby langga niya. Saka yung pambili mo daw nung paborito mong milk tea, dinagdagan niya rin, tuloy-tuloy nitong sabi kaya hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Ayos lang ako, nanay, talagang namiss ko lang kayo ni tatay. Saka wag na po kayong magpadala ng pera para sa akin, may allowance pa po ako, sagot ko sabay pahid ng luha sa pisngi. Wag mong tipirin ang sarili mo langga, kumain ka kung anong gusto mong kainin. Isipin mo hindi gagana ang utak kung walang laman ang tiyan. Kaya kumain ka ng madami, wag mong pabayaan ang sarili. Hindi ko po pinabayaan ang sarili ko nanay, pagsisinungaling ko. Lately, binabawasan ko na ang pagkain ng madami dahil gusto kong magbawas ng timbang. Isa din siguro ito sa dahilan kung bakit masama ang pakiramdam ko ngayon. Anong sabi namin ni tatay bago ka lumuwas dyan? Tanong ni nanay. Wag magpagutom, kain lang ng kain dedma sa mga bullies, mabilis kong sagot. May kulang pa, tibaling tumaba, wag lang magutom, sagot ko. Ano pa? Wag magpaapekto sa sasabihin ng iba, wag ibase ang kaligayahan sa ibang tao. Very good, langga, masayang sagot ni nanay, naramdaman ko ring biglang gumaan ang aking pakiramdam. Lagi mong tandaan mahal na mahal ka namin ng tatay mo ha. Pagdating ni tatay bukas tatawagan ka agad namin. Huwag ka nang malungkot, malulungkot din kami ng tatay mo. Opo nanay, tumango pa ako kahit hindi niya ako nakikita. I love you nanay ko, pakisabi kay tatay love na love ko din po siya. Pagkatapos ng tawag namin ni nanay gumaan ang pakiramdam ko pero hindi pa rin nawawala ang sakit ng aking ulo. Nagliligpit na ako ng mga gamit nang biglang bumalik yung binigyan ko ng sandwich kanina si Manilyn. Mar, may naghahanap sa'yo sa labas, aniya sabay lingon sa pintuan sa labas. Kumunot pa ang noo ko sa kanya pero hindi ko sinundan ang pinto na tinitingnan niya. Nagpatuloy ako sa paglagay ng mga gamit sa backpack ko para isang bitbitan na lang. Sino naman ang maghahanap sa akin? Wala akong inaasahan ngayon dahil huminto muna ako sa tutorial ko. Kanina pa yan nag-aabang sa labas. Akala ko may ibang inaabangan, ikaw pala. Sabi niya na may mapanuksong ngiti pa. Muli kumunot ang kilay ko sa kanya na ngayon ay mayanhing inaayos ang buhok paipit sa tenga niya. Tinuwid pa nito ang suot niyang palda saka, nagpapakyut na tumingin doon sa labas. Gusto ko tuloy matawa sa kanya. Ano kayang drama ni Manilyn may papakyut pa itong nalalaman? Sira ulo to. Sanaj na puntahan mo na Mar, mukhang kanina pa hindi mapakali eh. Di mapakali. Bakit? Bahala kung sino man siya. Mag-hi natin siya kung gusto niya. Hindi ko na pinansin si Manilyn, nagpatuloy ako sa pagliligpit ng mga gamit, pero mukhang nasuhulan si Manilyn dahil ayaw niya akong tantanan. Hindi pa ito nakontento saks kinalabot pa talaga ako.